So yung mga padre, yung Classic 250 dayo from Balsic, Hermosa, Bataan. Ang issue ng motor ni boss, walang umpay na usok, yun pala. Yung kanyang valve seal, sumipak na po yun. So si boss may dala na ng block, kinasa namin. Pero yung luma niyang block, okay pa. Tapos sa camshaft, medyo maigpit yun. Hindi ko na pinakita. Liniha ko lang para madaling ipasok. So check natin kung usok pa. Pakistart mga boss. Start. Neutral. Ayun o. Check natin o. Kaya motor ni boss nakakam na yan. Check natin. Ano? Wala nang usok. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Tayo from Balsic, Hermosa, Bataan. Classic 250. Ang issue ng motor ni boss, napakalakas ng usok. Ayun natin. Hello. So saan nga ba nagmumula yung usok ng mga motor kalimitan? Number 1 dyan, singaw yung barbula, may tama yung block, piston ring. So yan yung mga kalimitan na pinagmumulan. Kaya naman kung ganito yung inyong motor at umuusok din para sa inyo itong video na to. Pag ganyan ang issue, syempre bago natin baklasin yung black cylinder head, tanggalin na muna natin yung syempre yung kanyang tambutso, yung kanyang carburetor, bracket para matanggal natin yan. Tanggalin lang natin to yung kanyang timing cover. So dalawang 8mm. At isunod natin, tanggalin natin yung kanyang valve cover tappet. So dalawang piraso yan, 24mm. At isunod naman natin dito yung kanyang timing, dalawa yan, tanggalin natin. So yan, natanggal na natin. Diyan natin makikita yung kanyang timing. Pero bago natin i-timing, gamit yung 14mm dito sa kanyang magneto. Ibaba na muna natin yung exhaust. Pagkababa, aangat. Bababa yung intake, aangat. Tsaka natin itatap dead center dito. Ibababa natin dito. Ayan, bumaba. Sunod dito, bababa. Sumangat. Saka i-timing natin dito. So yan, yung pinaka-timing niya, yan o, yung gatla na yan. Tapos may O-mark siya dito sa taas. Tapat siya dito sa sentro. Pakita ko sa inyo. Ayan, meron ka makikita rito na T-mark. Ayan. Tapos pagdating naman dito, may makikita kang O-mark. Tapos yung guwit, level siyang ganon. Tapat naman siya rito. At sa pagkakataong yan na yung top dead center ng motor ni boss. Pwede na nating luwagan yung dalawang tornilyo. At pagkaluwag nyan, magluluwag na tayo dito sa kanyang tensioner. Dalawang 10mm. At para maluwag natin to mga padre, syempre kailangan natin luwagan yung tensioner. Kung mapapansin nyo, nakadikit yung starter motor, automatic yan. Kailangan na muna natin tanggalin to. Tapos may dalawang 10mm dun sa likod. Tanggalin natin to. Pagkatanggal dyan, flat screw na maliit, pipitin natin ang pakanan para lumuwag yung kanyang timing chain. Pitin lang natin ang pakanan. Ayun o, lumuwag na siya. Pwede na natin tanggalin to.
So yun nga mga padre, binaba namin yung makina dahil hindi pala basta-basta matatanggal yung kanyang cylinder head at may chance ang tumama dun sa kanyang chassis. At tinanggal ko lamang dito sa kanyang cover yung 4 na 12mm tsaka 4 na 8mm. Din mo rito. Kaya dito. At ito yung cam sprocket na hindi ko matanggal kanina. So kailangan natin pukpukin dito sa likod para tuluyan ng lumabas. Yun. Ano yung cams, no? Tingnan ka na. Oh. Kapal ah. Kapal ng gasket ah. Yung sa ganyan din. Yung bago. Mahusay ah. Lipis lang ng liner. Nipis. Magsapin lang kayo ng basahan mga padre sa tuwing tinatanggal nyo yung circlip dito sa kanya piston pin lock dahil nga pag nalaglag yan, diretso yan dun sa loob ng makina. Mga padre, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop at dito lamang yan sa Pulo Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. Dito mga padre, napansin ko nagtapat yung dalawang oil ring. O dapat din nagtatapat yan. Cost din yan ng usok. Pero yung black na nakita ko wala namang gas-gas. So possible to nasingaw talaga yung kanyang barbula. So yung mga padre, nalinisan na natin yung paglalapatan ng base gasket. So sa tuwing naglilinis ako nyan, gumagamit ako ng 1,000 liha. Kasi nga dapat walang naiiwan na bakas o gasket dito dahil yan ang pagmumulan ng tagas niyan. So kinabit ko na yung dalawang dowel, tapos isusunod natin dyan yung kanyang base gasket. Ayan, susot natin yung timing chain. Ayan Tapos pag nakabit na natin yung gasket, kabit na natin yung kanyang piston. So yung kanyang piston na ikakasa, nakapakit na siya, naka 67 na siya, ayan o. Tapos yung luma niya 65 lang ito. So medyo naglaki siya, ayan o. Mas malaki to, 67, ito 65. Si boss kasi bumili na siya ng bagong block na pang 250cc, 67. So, salpak na natin to. So, ganito ang gawin natin. Yung intake na yan, IN, dito siya sa parting carburetor. Tapos yung kabila, siya yung exhaust. Lagay natin yung lock dito sa kabila. Dahil dito tayo babanat sa left side. So, kabit na muna natin to. Yung kanyang circlip. Pasok lang natin ganyan. Siguraduhin lang natin na nakalapat. So ayan o, nakalapat na. Check nyo lang, dapat eksakto sa groove yan. So ayan. At dito mga padre, mapapansin nyo may pinaka parang ayan o, yung kanal na yan. Huwag nyong itatapat yung groove nung o yung pinakasiwang ng circlip natin. So dapat yan nakapihit. Ayan. Ayun o, nakatapat tayo dun sa gitna. So ngayon, ikasa natin yung kanyang piston ring. So ito yung kanyang piston ring.
So, unahin lang natin to. So, ang diskarte ko dito, halimbawa, ayan. Ang diskarte ko dyan dito, sa gitna ko siya linalagay dahil nga, yung unang piston ring, nandito siya nakatapat. So, dito yung diskarte natin. Dito, sa part na to. Pakita ko sa iyo, ayan o. Ayan. Hindi kasi tayo pwedeng tumapat dito sa piston pin. Ayan o. Tapos, ilagay natin yung oil ring. Ayan. Lapat lang natin. Okay. Tapos, ito yung kanyang oil ring. So, ang diskarte natin, ito yung intake. So, ito. Dito, sa part na to. Ayan. Yun. So, yung unang gap natin, lapat ko lang yung expander. So, yan. Ito. Yung unang gap natin, so, dito sa part na yan. Totong kanal na yan. Ayan. Tapos, baliktarin natin dito naman sa part na to yung isang oil ring. Ito. Pasok natin. Yun. Okay, tapos balik ulit tayo. Hanapin natin yung piston ring na pinakamatigas. Ito matigas to matigas. Ito naman ay malambot. Yung malambot siya yung pangalawa. Tapos mapapansin nyo meron siyang pangalan. Yung pangalan ay sa itaas po yan. So kagaya nyan, ang pangalan ay sa itaas. So dito na muna tayo. So kung yung naunang piston ring ay laging pakaliwa, ito naman yung compression, lower compression ring, yung marking sa taas, kanan naman tayo dito, kanan. Pasok natin. Yan. Ganyan lang yung pagpasok. Ayun, kanan o. Yung kanan. Titinuli natin ganon. At yung upper compression ring, yun yung tatak, kanan din. Yun, okay no. So, pwede na nating isalpak to. Ayun yung lock nga. Ibig sabihin, dito tayo magpapasok. So, salpak natin. Yun, nasalpak na. Tapos yung kanyang lock. So magsapin lang tayo ng basahan kasi nga pwedeng malaglag yung pinaka-lock. Tapos tulak natin yung piston pin, isagad natin. Okay. Tapos yung kanyang lock. Ito yung lock. Pasok lang natin. So yan, okay na yung lock. Pwede na natin tanggalin yung basahan. Tapos check uli natin yung timing kasi minsan nga pumipihit yan. So yan, okay naman. Okay naman. So okay naman. At pwede na natin ikasa yung kanyang cylinder block.
At pansinin nyo yung kanyang cylinder block, oh, napakanipis. So, ibig sabihin, itong mga ganitong block ay mga disposable na. So, pakita ko sa inyo yung luma. Ito yung kanyang luma. Oh, manipis din. Pansinin nyo, wala naman tama yung kanyang block. Oh. So, bakit nga ba umuusok? So, nakita ko to. Possible to, dun sa barbula, singaw yung barbula, palitin yung kanyang valve seal. So, kasana natin yung bagong cylinder block. Ito. Basahin lang natin ang langis para pag pinasok natin, smooth lang siya. So ang ginawa nga pala namin dito mga padreng, binaba namin yung makina dahil nga tumatama to yung head niya doon sa chassis. Mamaya papakita ko sa inyo. Hindi pala natin maisasagawa yung ganitong diskarte. Kailangan talaga ibaba yung kanyang makina. So ito, pwede na nating isalpak yung kanyang cylinder block. Salpak natin. Ayan. Okay, patatak natin. Patatak natin. 2 classic 250cc. Yan, tingnan natin ba. Okay, kaya natin i-top dead center natin yung kanyang piston. Gumamit lang tayo ng 14mm na socket para mapaiangat natin yung kanyang piston, makakuha natin yung top dead center. Okay, so yun o. Dapat na rito. At may makikita naman kayo dito, letter T, T-mark. So pag nakita nyo yung T-mark, naka-top dead center at nakatapat sa T-mark. At yung kanyang piston, naka-packet na. Naka-packet na siya. Yung luma niyang piston ay flat lang siya. So ito, naka-packet na siya. So pwede na natin kabit yung dowel. Tapos yung gasket. Dowel. Take note, yung dowel sa baba, makitid lang siya, ito mahaba. Okay, tapos yung kanyang gasket. Ito yung kanyang gasket, oh. Pansinin nyo, 3 patong-patong. So, yan. So, ikabit na muna natin yung kanyang timing guide. So, ito yung kanyang guide. Pasok natin. Ayan. So, pwede na natin ikabit yung kanyang gasket. So, ito yung kanyang gasket. Pasok natin. Ayan o. So, okay na. Sunod natin dyan cylinder head. Pero, syempre, bago natin kabit yung kanyang cylinder head, mag-aasinta muna tayo ng barbula dahil nga, nakita ko, singaw yung kanyang barbula at puno ng langis. Pakita ko sa inyo. So, ayan yung kanyang cylinder head, oh. Basa. So, automatic to. Lilinisan natin at asintayin natin. O, tanggalin na muna natin yung kanyang guide 10mm dito.
tanggalin natin yung kanyang spark plug. Tapos ang gawin natin, linisan na muna natin to. Ayun oh. Sabog yung ano, Ito. valve seal oh, sabog. Oo nga. Sabog yung valve seal. Ayan oh, sabog oh. Wow. Kung bakit umuusok. At local. Local na Pinapalitan ba ta? Napalitan ta? Hindi pa. O, sumabog. Yan, stock niya. Yan, may ano pa nga. Stock pa yan. May marking pa nga eh. Sabog yung ano, gasket. O, di tayo sa kabila. Low quality. Yung isa may tama rin. Kung bakit malakas umusok, ayan o. Tama. Basag pala. Ito lang talaga yung cost, no? Oo, ayan ang cause. Yan yung stock. Di pa naman nababaklas yan. Kaya pala umuusok. Kala mo pugon. Ayan o. Basag o. Sag mo. 250. Ayan o. Durog o. Kaso kanya pang TMX. Mano-mano lang tayo. Kasi, unang-una, kailangan lang natin linisin. Pero kung di basag yung valve seal, gagamit tayo ng barela. Yan, isa. Kailangan natin natin. Hello, ma. Daddy, okay, daddy. Tapos pera. Kailangan mo. Iko? Okay, tiket. Nika. Kailangan kasi. Tapos natin. Wala na siya. Pero tapos natin siya. Tapos natin. Abayan si Max. Gano'n yan. Ano ba siya? Kasi gusto niya eh. Lalaki. Mabait. Nahusay. Wala. So yung mga padreng, nagpalit na tayo ng valve seal Skygo brand. So pwede nyo gamitin to dahil original yan ng Skygo. So nagpalit na kami. So hindi ko na ipapakita kung paano ibalik yung spring. Same lang siya nung
pag-test natin ng singaw yung barbula kung paano natin ginawa. So, yun lang. Kinasama natin. Shoutout muna tayo kay Arvin Bitog from Mabuco, Hermosa, Bataan. Shoutout kay Tatay Erning from Pilar, Bataan. Shoutout po sa inyo mga boss. So yung mga padre, yung Classic 250 dayo from Balsik, Hermosa, Bataan. Ang issue ng motor ni boss, walang umpay na usok, yun pala. Yung kanyang valve seal, sumipak na po yun. So si boss may dala na ng block, kinasa namin. Pero yung luma niyang block, okay pa. Tapos sa camshaft, medyo maigpit yun. Hindi ko na pinakita. Liniha ko lang para madaling ipasok. So check natin kung usok pa. Pakistart mga boss. Start. Neutral. Yun o. Check natin o. Kaya motor ni boss nakakam na yan. Check natin. Ano? Wala nang usok. Baba pa natin. Iyan. So okay na yung motor ni boss. Thank you po sa inyo. God bless. At mabuhay po kayo.